kapag nag-entrance po ang bride, magsisitayo po ang lahat. Maraming salamat po. Kaawaan tayo ng mga
makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng mga kaibigan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalabanan ka namin dahil sa dakilang mo ang aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw ay nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw ay nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ay nalulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, iyong itinalaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni Jomar at Melrose na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang pinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsibuko. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa nagkakawin. Nilapit sa tao at pinubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihiling, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya ang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang tatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod ng tao may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoon may takot. Ang maalab na adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya
magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod ang tao may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa'y parang ubasan na magbunga. Bagong tanim na ulibo sa may gulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod ang tao may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin. At makita habang buhay ang pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, nawa ikaw ay abutin. Nawa ay maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod ang tao may takot sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pabuti sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinatang silugin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ng kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapalalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ang lalaki ng kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Batiin muna po natin ng magandang umaga yung mga kapatid po natin. Jomar at Melrose. Matagal kayong naghanda, marahil ilang araw kayong hindi natulog sa pag-aayos ng mga dapat iayos para sa araw ito. Damit ninyo, pagkain, at iniisip pa ninyo, kakasya kaya yung inihanda namin catering sa mga dumating ngayon. Marami kayong pinaghandaan na patungkol sa okasyon at kasiyahan ngayong araw ito. Lahat yan, externals. Lahat yan, panglabas. Pero ang tanong ngayon, matapos ng sakramento na ito, matapos ang ritual na ito, handa na ba kayo harapin ang buhay may asawa? Ilang taon na kayo nagsasama o ilang taon na kayo nagkasintahan? 3 years. 3 years na kayo magkasintahan at pinaghandaan nyo sa loob ng 3 taon ang araw na ito na kayo ay tutugon sa isa't isa ng oo. Oo sa lahat ng bagay. Oo sa katapatan. Oo sa pagiging totoo. Oo sa pagiging isa. At oo sa pagmamahal. Kaya mamaya maraming tanong, maraming tatanong sa inyo para gawin kayong maging isa. At lahat ng tanong na ito, bagamat marami, 2 bagay lang ang pinatutungkulan. Una, katapatan. At ikalawa, pagiging isa. Katapatan at pagiging isa. Sabi nito, 3 taon na kayo magkasintahan, pero matagal na magkakilala. Hindi nagsisimula ngayon ang katapatan. Hindi nagsisimula pagkatapos ng sakramento ng kasal ang katapatan. Kailan na nagsimula? Simula nung naging magkakilala kayo, simula nung siya'y niligawan mo, simula nung kayo'y naging magkasintahan,
nagsimula ang katapatan. Pag sinabing tapat, lahat ng sasabihin mo sa Kanya, totoo. Lahat ng sasabihin mo sa isa't isa, walang pagkukunwari. Lahat ng ipadarama mo sa isa't isa, walang pagkukunwi, dahil lahat totoo, lahat tapat. At hindi yan nagsisimula overnight. It is an everyday decision to be faithful, to be in fidelity to one another, na maging tapat sa isa't isa. Kaya ang tanong mamaya, handa ba kayong maging tapat hanggang kamatayan? Handa ba kayong maging tapat sa isa't isa hanggang kamatayan? Ito naman ang sense ng pagiging tapat. Pag sinabi natin magkatapat, magkaharap, o kaya magkaparehas ng level. Tayo, iba't iba tayo ng level. Iba yung level ng temperament ni Joma, iba yung level ng temperament ni Melrose, iba yung level ng kakayahan ni Joma, iba yung level ng kakayahan ni Melrose, iba yung level ng pagpapasensya ni Joma, iba rin yung level ng pagpapasensya ni Melrose. Iba yung level pag nagalit si Joma, at iba rin yung level pag nagalit si Melrose. Ibig sabihin, magkakaiba tayo ng level. At pag sinabing tapat, ano ang sabi? Ginagawang magka-level. Kung yung isa nasa taas at yung isa nasa baba, you meet halfway para kayo maging level. Ano ang punto? Lahat ng bagay na daraan sa pag-uusap. Darating yung maraming pagkakataon, kung naaalala niyo, tinanong ko kayo, ano yung weakness ng isa't isa? Kung ano yung kahinaan, sinabi niyo kung ano yung kahinaan. Tanong ko doon, sa lahat ng kahinaan na yun, bakit siya pa rin ang pinipili mo? Sabi niyo, dahil mahal niyo yung isa't isa. Natatandaan ko yung sagot niyo. Natatandaan ko yung nag-usap tayo. Pagkatapos ng sakramento nito, marami pa kayong haharapin, marami pang daranasin. Pero ang sagot dyan, maging tapat sa isa't isa. Maging magkalibel sa isa't isa. Magbigayan kayo sa isa't isa. Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Pero lahat ng bagay na daraan sa pag-uusap. At yung taong nag-uusap, taong nagmamahal sa isa't isa. Ikalawa na pangako, kaisahan, unity, pagiging isa. Isa sa pinakamahalagang elemento para maganap ang kasal ay parehas ninyong desisyon na pumasok sa sakramento na ito para kayo ay maging isa. Kaya ang tawag, pag-iisang dibdib. Dahil pag sinabing kagustuhan, lagi natin nire-relate ito sa dibdib. Ano yung naman ang dibdib mo? Ano yung kagustuhan mo? At ngayon kayo ay lumapit dito para mangako na kayo ay magiging isa sa harap ng Diyos, sa harap ng inyong mga magulang, sa harap ng inyong mga kaibigan, sa harap ng inyong mga ninong at ninang na sasaksi sa inyong pag-isang dibdib. Ang pangako na ito, sabi ko sa inyo kanina, pang magpakailanman, pang walang hanggang kamatayan. Kaya ang tanong dito, handa ba kayong maging isa hanggang kamatayan? Kahit na may mga pagkakataon, hindi kayo magkaparehas ng desisyon. Kahit na may mga pagkakataon na hindi kayo parehas ng gusto. Kahit na may mga pagkakataon na hindi parehas ng inyong ninanais. Handa pa rin ba kayo'y maging isa? Sapagkat sa sakramento ito, hindi ka na si Melrose lang, hindi ka na si Jomar lang. Ang dala nyo ay isa't isa. Nasa iyo Jomar si Melrose, Melrose nasa iyo si Jomar. Dahil kayo ay iisa. Kaya sa mga narito ngayon tayo sasaksi, ipagdasal natin sila na ang kanilang buhay may asawa ay maging mabunga at maging daan, hindi lang ng pag-ibig nila sa isa't isa, kundi maging daan ng pag-ibig ng Diyos sa atin.
Magsitayo pong lahat at ngayon gaganapin natin ang sakramento o ritual ng pag-iisang dibdib. Minamahal kong Jomar at Melrose, sa binyag at kumpil ay nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na naririto at natitipon ngayon ay manalangin para kina Jomar at Melrose at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Jomar at Melrose, hinihiling ko ngayon ang buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Melrose, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jomar na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Jomar, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Melrose na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng pong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamayan ng Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Padre. Minamahal kong Jomar at Melrose, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Melrose, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jomar na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Jomar, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Melrose na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. namin Ano po ay inyong loobin magkaisa sa kalooban ng namin mula ngayon sa ginawa ginawa ng kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng aming pagsugan. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso ng inyong pinagtipad sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay babasbasan natin ang aras, mga singsing at banal na kasulatan. Amang mawain, basbasan mo't kupkupin ang iyong lingkod na si Jomar at Melrose. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na si Jomar at Melrose. Pagindapatin mo na silang magsusuot
na mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong pag-ibig at walang maliw na katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon at kailan mo hindi ka pagkakasalanan. Suot mo at pagkaingatan ang singsing na ito, siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kailan mo hindi kita ipagtataksin. Isuot mo at pagkaingatan ng singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu. Amen. Na Rose, kaya may hindi kita pababayaan. Nilalaga ko sa iyo itong aras. Tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa pakanunuwa. Na magiging ating mga anak sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yomar, tinatanggap ko ito at nangangako ng iyong magiging katuwang sa wakas ng paggamit sa pangangasiwa ng ating kabuhayan. Tanggapin niyo ang banal na kasulatan, si Kristo nawa ang maging sentro ng inyong buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itutuloy po natin ang panalangin ng bayan. Matapos po ang panalangin ng bayan, lumapit po ang magsisindi ng kandila, magsusuot ng belo at magkakabit ng kordon. Lahat, mga minamahal kong kapatid, halinang magkaisa sa pagdalangin sa Diyos para sa ating mga bagong kasal na sina Jomar at Melrose at para sa buong simbahan sa sanlibutan at sa ikapagkakaisa ng tanan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa buong Kristiyanong sambayanan, upang ito ay umunlad sa pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tuwangan ng Diyos sa dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kaawaan mo sina Jomar at Melrose at pagbigyan sa kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa ikapagkakaisa sa pagmamahal at sa ikapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Lumapit po ang magsisindi ng kandila, maglalagay ng belo at magkakabit ng kordon. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinalak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, hubungan ang buhay ngayong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni Jomar at Melrose. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan ng iyong pinagsamang di na mapaghihiwalay upang sa dami ng mga anak sa iyong sambayanan ay maidangalang pagtatalik ng mga ikinasal. Ikaw ang lumikha sa sansinukob, ikaw rin ang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob, upang sa pagdami ng mga tao iyong ikalugod na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayanang kinungkup sa pamamagitan ni Jesucristo na sa tanay tumubos. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo pong lahat. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ianyam mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, halina't ipanalangin sa Ama nating banal ang mga bagong kasal na nangangakong magmamahalan bilang mga magkasalo sa katawan at dugo ng poong mahal. Jomar at Melrose,
iyuko ninyo ang inyong ulo habang iginagawad ang mga panalangin at pagbabasbas. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay maisakatuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabaanaagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang pinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling naming sina Jomar at Melrose ay gawaran ng pagbabasbas ng inyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan at pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maaasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapalang babaeng ito na si Melrose upang bilang asawa ni Jomar, kanyang magampanan ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking itong si Jomar upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat na si Melrose. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin ako. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang
Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong pamilya'y buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Lumapit na po ang magtatanggal ng kordon at mga belo. Magpapatay ng kandila. Sige po, lapit po. Yung magpapatay po ng kandila. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong loobing makiisa ay panatilihin mong umiiral sa mga nagsalo sa haing nagbibigay buhay. Pamalagiin mo nagmamahalan at nagkakaisa ng kaloob at isipan sina Jomar at Melrose na pinagbuklod mo sa banal na pagsasama at iyong pinapagsalo sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo mga bagong kasal, mabuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Melrose, pag-ibig may patunayan sa pagiging mabutihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Ikaw naman, Jomar, may bahay mo'y ibigin, kaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos sa mga makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo isisilang at ang kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na natitipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon ay masasaksihan natin ang unang halik bilang mag-asawa ni Jomar at Melrose. Jomar, you may now kiss your bride. Palakpakan po natin ang bagong kasal. Magsupo muna po ang lahat para sa pirma ng mga kapatid. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko na